Hello guys! Hello guys, good morning! So ayan, umaambon. Guys, nakita nyo naman ang suot ko guys. Ay, naku, balik na naman tayo sa pagsuot ng makakapal. Sobrang lamig ngayon. Parang mag-i-snow na naman. Ay naku guys, mag-i-snow na naman yata. Ganito ang feeling na mag-i-snow eh. Umuulan, tapos ang hangin ay malamig na malamig. Tapos malakas ang hangin. Dahil Women's Day ngayon guys, napakadaming bulaklak nagtitinda dito ngayon. Sabi ko kay Petro, wag nang bumili ng flower. Sabi ko kay Mr. Petro, wag ka na siyang bumili ng flower. Tama na yung sa Valentine. Guys, andito na tayo sa lugar ng ating part-time. Grabe ang lamig guys, sobrang lamig po. Good morning guys. So, nagluluto po ako ng breakfast ko. Good morning guys. So, today po ay Saturday at di po nakapag-vlog kahapon. Po akong ginawang video kahapon guys, pero hindi ko na po nagawang edit kahapon dahil pagod po ako guys. Kailangan ko rin inis yung katawan ko. Maaga ako natulog, nagising. Tapos mahaba talaga yung tinulog ko ngayon guys dahil ngayong Sabado ay meron po akong part-time na 8 hours. From 9 to 5, and then meron po akong kinuwang part-time sa gabi na 7 to 12. Ano lang naman yun guys, babysit. Nakaupo lang ako, pinabantayan ko yung dalawang bata na malalaki na. Kaya today guys, kailangan ko ng energy. Kain tayo guys ng rice sa umaga. Kasi ngayong umaga mag-cleaning ako eh. 8 hours yun. Pero madali lang naman yung cleaning guys. Alam ko na ang diskarte dun sa bahay na yun. Ano muna tayo, magsinangag. May kanin tayo dito. Pangag natin. Makakain din yung mga bata mamaya. Gising. Pag hindi kasi ako guys kumain ng kanin, magugutom ako. Alas 5 ko pa yung tapos ng trabaho ko. Pag kumakain kasi doon guys ng tanghalian, mga 3 o'clock ganyan. So, from 9 to 3, yung palang kakainin ko. Manghihina tayo. Pinamihan ko na para marami pang rice dito para may pagkain din yung mga bata mamaya. Gusto ko sana guys maglugaw ba? Mag noodles, kaya lang ubos na pa yung noodles. Yun lang sana kakainin ko eh. Paminta. Gusto ko lang makakain ba kahit kaunti guys, kasi alam niyo na kanin, no rice, no power. Matagal maghutom kapag kumain ka ng rice, lalo na pag nagtatrabaho ka. Tipo rice. Ang dahilan guys kaya hindi ko muna kinuha yung trabaho sa hotel dahil weekly po kailangan ko pong bayaran yung gumagawa ng kwarto namin sa Pilipinas. Kasi nga po, kailangan kong ayusin yung tutuluyan namin pag umuwi kami ng Pilipinas. Kaya kailangan guys, weekly po may talaga akong pera para may pangbayad tayo sa gumagawa ng kwarto natin at syempre pangbayad sa materyales. Ganun po talaga guys pag magpapagawa. Grabe guys, so kailangan pa raw ng mga 5 semento at saka mga hollow blocks dun sa pinapagawa kong kwarto sa amin para pag uwi namin ng Pinas may matuluyan kami. So kaya kailangan natin kumayod guys. Diskarte talaga tayo dapat. Ayan ang rice natin guys. Ayan,
Dami pa yung mga bata. Warm water guys. Breakfast. Ano na tayo? Good morning guys! Happy Saturday! Ayan, papasok na tayo. So, out of Bucharest tayo ng 8 oras. Don't worry guys kasi madali lang ang trabaho doon. At sa ulado ko na ang mga sulok ng bahay doon. Ang isa lang sa ayaw ko lang talaga doon guys sa sobrang daming salamin. Ultimong yung hagdan doon may salamin. Kailangan natin guys kumayo dahil Diyos ko weekly talaga guys kailangan natin magbayad sa gagawa ng kwarto namin doon. Guys ano kasi yun guys napatapos ko na yung isang kwarto doon. Noon pa yun matagal na. Kasi nga, di ba, wala naman ako hanap buhay na. So ngayon tayong may part-time na kahit pa paano kumikita tayo. So pwede nating utik-utikin siya. Na-stop nga guys ng 1 week kasi nga wala na akong pambayad sa sa construction. Ang bayad ko kasi guys doon sa pinsan ko ay 500 ang araw. Tapos yung anak ko tumutulong na rin yun. Kaya lang yung anak ko nagpapabayad. Ang neighbor daw nung anak ko pa nga na yung 150. Sabi ko, sige lang, basta tumulong ka lang dun kay kuya. At least guys, kahit ganto-ganto lang ang trabaho ko, pa-part-time. Kahit pa paano may napapatapos tayo sa Pilipinas. Ako muna guys, alam mo yung magpo-post tayo ng picture. Kasi baka mamaya hindi matapos. Kaya pagtapos na, pag nakauwi na tayo siguro. Barang dami pa guys, ipapaayos doon. Although nakatayo na guys yung bahay. Kaya lang wala pang bintana. May bintana na yon, kaya lang alam mo yung walang sara. Ang nilagay doon nila kuya ay yung kawayan, yung ina-ekes-ekes na kawayan. Alam nyo guys, it's not safe. Kaya alam mo yung pinursige namin ng magulang ko na mapatay yung kahit papaano dahil yung dating bahay namin dun is kubo-kubo lang. Tapos alam nyo guys nung bumagyo na alos nasira yun. Tapos may pumasok na ahas doon, nakagat si mama. Kaya napakadelikado. Kasi yung bahay namin guys sa probinsya is yung nabili kong lupa ay ano yun, yung taas noon, nasa may paanan kami ng bundok. Kaya syempre may mga bata tayo. Ngayon naman okay na doon. Kasi simento na yung bahay. Kaya lang hindi pa talagang asing totally ayos. Guys, tingnan nyo, dahil Sabado, tingnan nyo, ang pagkakaiba ng Monday to Friday sa Sabado, wala halos sasakyan. You guys, nung nakagat yung mama ko nung ahas, tumawag sa akin. Takot na takot talaga ako kasi syempre, yung anak ko nandun din, hindi, mamaya natulog na lang yun, tas hindi niya alam na nakagat na ng ahas. Kaya, ngayon, napag-isipan ko na, yun muna ang aayusin ko. And then, makakapag-antay naman yung trabaho sa hotel o kahit anumang regular job na may yung tinatawag nila na may pension. Yung safety muna guys ang anuhin natin. Kasi pag nandun na, saka pa lang tayo magpapagawa, wala na tayong trabaho, wala tayong pantustos pag nandun na. Kapag ako kasi guys, pag may hawak halimbawa 4,000, yun pinapadala ko 4,000. Ganyan 3,000 pandagdag sa materyales. Paunti-unti. Kasi yung labor ko naman, hindi naman yun talagang as in sa pilitan. Saka naiintindihan ako ni kuya.
Gusto ko guys yung safety ng mga anak ko sa anong magulang ko. Asasaan ba guys at matatapos din yan, yung bahay na yan. Hindi ko naman inaasa na pinturahan or ano man. Basta safe na mayroong sara, na maayos na pinto, na bintana, sarado na yung kusina. Wala nang makakapasok na ahas. Nakakatakot guys. So guys, nandito na ako ngayon sa metro. Ayan, wala halos tao. Nyo guys, oh, walang tao halos. Oh. Kami lang dalawa ni ate, may isa pa pala doon. Oh. So yung guys, maraming salamat nga pala sa walang sawa yung suporta sa aming Facebook at sa YouTube at sa Facebook ni Mr. Petro. So yun, pinaalalanan ko si Mr. Petro kanina na gumawa siya ng vlog kasi nga kanina, kahapon guys, hindi ko siya maano kasi nga may pasok ako ba. So pag free time lang ako talaga nakakapag-vlog kasi walang taga-video siya eh. Pag siya kasi guys na nag-vlog, alam mo yun yung dapat ipakita niya sa video, hindi niya napapakita talaga. Kaya hayaan nyo kasi sabi ko manood ka ng mga video sa YouTube para sa mga cooking para makita mo kung ano yung talagang exact na dapat videoan na importante. So guys, magsisiyar pa sana ako dun sa mall kaya lang nandiyan na yung yung 459 na lagi inaantay naming mga Pilipina. Inahabol lagi namin yung 459, 449. Ayan. Let's go! Napunta na tayo ng out of Bucharest. Hindi ko na kailangan guys ganyan kasi naka-abon namin tayo. Kawakas guys, saglit lang ako nagantay dito sa bus station. So, let's go na. Guys, dito na tayo. Sa wakas, nakarating na tayo dito. May nakausap akong dalawang Pilipina sa bus. So yung guys, hanggang dito na lang po ang aking video and yun, I hope na nag-enjoy kayo sa video na to and pasensya na kung hindi ako nakapag-upload kahapon. Dati twice a day ako nakapag-upload ngayon dahil medyo busy tayo guys. So yun guys, hanggang dito na lang po and I make sure na pondo kami ng video this Saturday and Sunday ng mga bata. So yun guys, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Bye guys, maraming salamat sa suporta nyo guys and yun, don't forget also to support Mr. Petro sa kanyang page guys. Maraming salamat sa hindi pa naka-follow and naka-subscribe sa aming YouTube channel. Bye guys, May Diary. Bye!